Lahat ba ng puso ay tumitibok-tibok? Amen. Tumitibok-tibok para kay Lord. Yan ang ating pag-aaralan. Paano ito lalong tumibok? Tumibok na nag-aapoy. Hindi lang tumitibok, pero nag-aapoy. Dapat sinabi nag-aapoy, hindi mapakali. Na hindi makasamba sa ating Panginoon. So, sa umagang ito, salamat sa buhay ni Ate Gigi. Talaga naman, may ginagawa ang Diyos sa ating mga kabataan. Amen? So sabihin natin sa ating mga sarili, parte ako sa ginagawa ng Diyos. Yan napakahalaga kasi yan yung ating mission, di ba? We are here to go and make disciple of every nation. At lagi nating i-evaluate yung ating sarili. Nasaan na ba ako sa mission ng Panginoon sa buhay ko? Ako ba ay komportable bang nakaupo? O ako ba ay humahayo na? So, sa ating paghayo, kailangan natin ng preparation. At ito yung aking sinishare sa inyo mga kapatid, yung ating paghahanda. Kasi, failure to plan is succeeding to failure. So, pag di ka nagplano ngayon, bukas, ay mabubulaga ka, ay hindi ko na alam ba't ano ang gagawin ko sa problema ko ngayon. So, kailangan nating magplano, kailangan nating maghanda. Kailangan nating gawin yung ating parte. Kaya sabi ko sa inyo, gagawin ko ang parte ko. Gagawin ko ang parte ko, gagawin niyo ang parte ninyo. So, ibig sabihin, it's a relational giving. It's a mutual understanding. Kahit hindi po kayo pinagsasabihan o kaya pinapaalalahanan, alam niyo yung role niyo bilang isang mananampalataya. So, ito yung expand yung heart, ready to, di ba, expanded heart, ready for expanded favor from God. So, kapag meron kang expanded heart, ready na ang iyong favor na pumasok dyan. Kaya, di ba, pag tayo ay may nakikitang nagdi-date, di ba, sabi nga ni Gigi, mayroong malaking bulaklak. Di ba, minsan yung iba sinasabi, sana all may bulaklak. Pero maganda ang sinabi ni Gigi, hindi naman kasi yan sa kilig. Hindi naman yan sa binibigay ng tao, kundi paano mo tinanggap ang pag-ibig ng Diyos. Yung sana all, yan yung term ng millennial, na sana meron ako nito, sana meron ako ganitong swerte. Sana swerte ako kagaya niya. So yan yung term na ginagamit sa mundo na para meron ka sanang pagpapala. So sa atin, yung term natin sa pananampalataya, ito yung sana all meron ka nitong favor ng Panginoon. At itong favor ay hindi siya nakukuha ng galing ng tao. Yung favor ng Panginoon ay galing niya sa Diyos, sa mga pinipili niya. Kaya mapapansin mo, ano kaya ang sekreto ni sister? Blooming ngayon. Tingnan mga sister mo, wow, blooming ka ngayon. Ano ang sekreto mo? Bakit masaya yan lagi? Diba? Tayo, hinahanap natin, paano ba maging kagaya niya? Paano ba maging katulad ng kagaya niya? So, ang ginagawa natin, hinahabol natin. Hinahabol natin yung mga bagay na meron siya na wala tayo. Kaya parang yung oras natin, natuon na lang doon sa mga hinahabol natin. Diba? 24 hours lang, pero ikaw 25 hours nagtatrabaho. Kasi gusto mo, masana all yung meron siya, ay meron ka din. Pero alam mo ba, pagdating sa favor ng Panginoon, hindi ka humahabol. Ikaw ang uma-attract doon sa biyaya ng Diyos. Paano ma-attract ang isang bagay kapag ikaw ay punong-puno ng sama ng loob? Paano ma-attract ang isang favor pag ikaw ay punong-puno ng galit? Diba? Lahat ng mga masasaya sa'yo, iiwanan ka niyan, ay galit si Papa. Diba yung mga magkakapatid pagka pinapalo yung isang anak niya, yung mga kapatid nagtatago na. Kasi baka naglilinis na bigla, baka kasi sila na ang masunod. Siyempre, if you want favor from God, lalo sa Ama natin na nasa langit, kailangan yung nasa at peace yung tatanggap. Malawak yung tatanggap. Ayaw niya na pagka nagbuhos siya ng kapitsin, ang lalagyan mo lang ay gatansan.
So, ang Diyos, hindi Diyos ng sayang, hindi siya magbubuhos ng gapitsil kung ang lalagyan mo, ganito lang kaliit. Kaya napakahalaga mga kapatid, na tayo, hindi natin tayo nagkukumaho sa mga bagay na napapasana all tayo. Sana may magbigay sa akin ng flower, magpapaganda ako, magli-lipstick ako, mag-short ako, na short pa. Diba? So lahat ginawa mo para yung sana all ay mapunta sa iyo. Pero hindi mo pa alam, ang totoong favor ay hindi galing sa sarili natin. Ang favor ay galing sa Panginoon. Kaya na ako nandito, favor yan ng Panginoon eh. Kaya nga ako nakapag-asawa, favor yan ng Panginoon. Bakit? Sino kagaya ko ang magmamahal sa katulad ko? Diba? Sino magsasabi na ako'y magkakaroon ng pamilya? Hindi ba yan favor ng Panginoon? Saan ko natagpuan yan? Sa simbahan. Kung wala ang suporta ng simbahan, hindi mag-yes yan. Sinabi ko, will you marry me? Go! Kasi sa paglilingkod, alam mo, pag inuna mo talaga ang Panginoon, yung all na yon ay susunod na lamang. So napakahalaga yung puso natin, i-ready natin to fill in kung ano yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. So sumunod lang ako sa Panginoon, di ba? Matthew 6:33. Matthew 6:33, pinapaalala sa atin mga anak na seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all. So, ibig sabihin ng all, yung hinahanap natin sana all, ang susi pala nun, hindi mo kailangan pagpunyagian. Nasa pagkakaroon mo ng seek sa Panginoon. So, nung nag-seek ako sa Panginoon at lahat ng bagay na pinapangarap ko ay dinagdag lang ng Panginoon. At hindi ako naman talaga ay siguro matalino, may trabaho, pogi din naman. Diba? Pero, lahat ng yun, kahit meron ako, kung wala yung presence ng Panginoon, hindi ko mamimit yung desire, yung destiny ng Panginoon sa akin. So, sa buhay natin, tayo nagsisimula sa pananampalataya natin. Kailangan maging attractive tayo sa Panginoon. Ang basura ang na-attract. Lang ako. Diba? Ano ba ang gusto mong ma-attract sa'yo? Diba gusto mo bubuyog? Diba? Gusto mo, hindi ka pa naman ng bulaklak, nagpapapitas ka na. Diba? Kailangan, merong proseso. Sabi nga, diba, ng mga nagpa-vlog, trust the process. Sundin natin yung proseso. Hintayin mo ang proseso na ikaw ay mahinog, and at that time, yung attraction na ibibigay sa inyo, mai-align ka doon sa favor ng Panginoon. That's called divine alignment. So, you attract, kung meron ka nito, meron kang ganitong expanded heart, yung lumikha sa iyo, ma-attract sa iyo. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Kanino ka na-attract? Kung sino kamukha mo. Kung kamukha mo, mayabang, puro kayo dyan mayabang. Kung kamukha mo, mapagpakumbabang loob, puro kayo mapagpakumbabang loob. So, ito yung the best na patotoo, na masasabi ko na talaga, I am blessed. Pinagpala talaga ako ng Panginoon. Bakit? Because yung favor ng Panginoon, hindi niya pinagkakait sa buhay namin. At gusto ko ito i-share sa inyo mga kapatid, na ang Panginoong Jesus ay hindi lang siya nakukubli doon sa mga tao na talaga namang sinusunod yung kalooban niya. Maging sa mga hindi sunod-sunod. Kasi gusto nga niya abutin lahat. Para ikaw na nasa dilim, gusto niya ibalikan niya sa liwanag. Ito yung sekreto na para matanggap natin ito, yung tinanggap natin favor, ibigay natin sa iba. Kasi sobra ka na di ba? Sobra ka na sa biyaya. Puro ikaw na lang, di ba? Give chance, give other chance. So, ito yung sekreto para tayo ay mag-umapoy. Give other chance. So, binibigyan namin kayo ng pagkakataon na kayo ay makapaglingkod. Nahanapin nyo muna ang kaharian at ang katuwiran ng Panginoon, at ang lahat na ito, yung lahat ng sana all na ito, ay ma-attract mo. Amen? So, paano ma-attract lahat ng sana all na kayang ibigay ng Panginoon sa atin? Una, number 1, tayo ay mapagpasalamat pag-gising pa lang. Yan ang napakahalaga sa una. Tayo'y mapagpasalamat, whether tayo ay kumakain, whether tayo uminom. Ibig sabihin ko, tayo ay kontento. Kahit mag-isa ka, kahit hindi pa binibigay ng Panginoon ang nilaan ng Diyos sa iyo, masaya ka na nakasama siya.
Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. So pagising pa lang natin sa umaga, kapag ito ang bukang bibig natin, ito yung nasa puso natin, at wala tayong sama ng loob, alam niyo, i-attract mo? Ano i-attract mo? Mercy ng Panginoon. I-attract yung habag ng Panginoon sa buhay mo. Kasi nagpapasalamat ka sa kabila ng pinagdadaanan mong hirap ngayon. So ito yung ating unang gawin. Open our heart. Number 1, open our heart to Jesus. Sabi sa Lamentation 3:22-23, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang habag ay hindi natatapos. Sariwa ito tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. So pagising pa lang sa umaga, napakagandang sekreto na ito. Pinapahayag dito sa bawat isa sa atin, huwag kang magreklamo kasi meron kang gawain. Huwag kang magreklamo kasi ikaw na naman ang nautusan ni nanay. Huwag kang magreklamo kasi Lunes na naman. Masakit na naman ang ulo mo. Gagawa ka na naman ang assignment mo. Makikita mo na naman ang kaaway mo. Lahat na lang nireklamo mo. Alam mo ba, ang ma-attract mo sa buong maghapon, hindi ka productive. Pero pag meron kang pasasalamat, kahit marami kang susuungin, alam mo, nire-ready mo yung spirit mo. Nire-ready mo yung puso mo kasi alam mo, sa mundo, hindi ka niya bebabyhin. Sa mundo, di ba? Sabi sa akin, ang tani, martilyo, dudurugin, lalagyan ng paminta, kanino ba kanta yun? Sinaktan mo. So, lahat yan gagawin ng mundo. Kung hindi ka ready, ang puso mo hindi connected sa Panginoon, kagaya ng sabi ng Lamentation, ito ang pangako niya. Sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagmamalo yung pag-ibig niya. Yung kanyang habag ay laging sariwa tuwing umaga. Wow! So paggising pa lang sa umaga, di ba kinakanta natin, paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabi ang puso ko na makapiling ka, umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Sino dito sa umaga, pag umaga pa lang ang hinihintay yung pangungusap ng Facebook nila? Ano kaya nangyari sa kaaway ko? Ay, meron siyang flower, ako wala. Get, diba? Minsan ganun tayo pagising pa lang sa umaga, kamusta na kaya yung mga pinapalo ko? Ano na kaya ang bago niyang recipe? Buti ba yung Facebook pinapalo, pero si Jesus. So dapat sa umagang ito pinapaalala sa atin, ang faith natin wala sa Facebook. Ang faith natin dapat Facebook, nasa Bible. Sa umaga pa lang pray, praise, and worship. Kasi ang Diyos nagtatanim hindi sa gabi. Alam niyo ba? Ang Diyos nagtatanim yan sa umaga. Kung sa umaga, tanghali ka nang gumising at nagtatanim na ang Diyos ng pagpapala, huli ka na. Kasi sa gabi, ang pagtubo ng pagpapala ng Diyos. Kaya mga kapatid, pinapaalala sa atin dito, open your heart. Open your heart to the blessing sa umaga pa lang. Kaya nga pag umaga pa lang, aligaga ka na, umaga pa lang, puno-puno ka na ng alalahanin. Alam mo ba, yan yung mga tao na ating pinag-aralan nung last Sunday. Punong-puno ng tinig, punong-puno ng bato. Sa umagang ito, tatanggalin ng Panginoon yung tinig, tatanggalin ng Panginoon yung mga bato-bato dyan, upang ang puso natin pagising sa umaga maging yung fertilize. Ang tawag doon sa isang lupa na mataba, yung may hangin, di ba, nakakapasok. So pag ganyan ang puso mo, hinanda mo agad sa umaga, ito, the morning is the soil of your destiny. So hindi mo ba alam, yung puso mo na inihanda mo sa Panginoon, inuna mo siya, diyan na-attract yung fruitfulness. Diyan na-attract yung full and overflow. Di ba kagaya sa binasa natin, kapag inuuna natin ang Panginoon, seek your first. Sabi sa Kawikaan 3:1-2 the following, na ang payo ng magulang, anak ko, ang aral ko'y huwag mong lilimutin. Nakita nyo? Huwag nyong lilimutin. Kanina, di ba si Lola, huwag nyong lilimutin na alala niya.
utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay. Pananalig at katapatay huwag tatalikuran, iyong ikwintas sa leeg at itanim sa isipan, sa gayo'y malulugod sa iyo ang Diyos, at kikilalanin ka ng mga tao. Sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang at sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan, sa gayon ika'y lalakas, magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan, at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya iyong handugan. Sa gayoy, kamalig mo ay laging mag-uumapaw. That is the key of fruitfulness. Sa ating pag-open ng ating puso, alam nyo ba, binibigyan mo ng gateway, binibigyan mo ng avenue ang table ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Yung binhi niya, sabi sa Mark 4 verse 8, na ang mga binhing nalaglag sa matabang lupa, ito'y tumubo. Nakita nyo, ito'y tumubo, lumago, mamunga ng marami, na nagkabuti ng tig-30, tig-60 at tig-100. So, sa mga pinag-aaralan natin, ito ang pinakamahalaga. Dito kasi mag-uugat. Yung lalagyan ng Panginoon. Ready na ba? Diba? Sino dito? Pag binigyan mo ng pera ang iyong anak, hindi niya lulustayin. Alam niyo, prodigal son, binigyan ng pera yung isa nilustay. So, paano tayo mapag-iingatan ng puso? Kaya nga sa Mark 4:20, ito yung kahulugan ng binhing nalaglag sa matabang lupa. Nakinig at tumanggap sa mensahe at namumunga ng masagana. May tig-30 at tig-60 at tig-100. Kaya pag-gising pa lang natin sa umaga, kung yan pala ang inihanda sa iyo ng Diyos sa gabi. Yan pala ang inihanda sa iyo ng Panginoon sa iyong mga anak bukas. Paano mo binubungkal ang iyong lupa ngayon? Kaya napakahalaga, kailangan natin sa una pa lang, tayo ay nagbabasa na ng salita ng Panginoon. Buti pa nga ngipin mo, tinutoothbrush mo sa umaga. Pero yung puso mo, kailan mo binibrush para malinis ng salita ng Diyos. Buti pa nga sa umaga, ang ganda ng bihis mo. Pero yung sarili mong espiritu, paano mo sinusuotan ng salita ng Diyos. Ephesians 6:10-18. Sabi sa verse 13, isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayoy makakalaban kayo pagdating ng masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo. Para pag uwi nyo sa bahay, hindi kayo nagre-reklamo, tuyo na naman ang ulam. O, diba? Sasabihin mo, wow, tuyo ang ulam, may dala akong champurado, partner sa tuyo. Di ba masaya ka? Kasi punong-puno ka sa umaga pa lang, masaya ka, nagpupuri sa Panginoon, dumating ang bagyo sa tanghali, sa hapon, natapos ang labahin mo, natapos ang lahat ng mga inisin mo, masaya ka kasi sa umpisa pa lang, nagpuri ka na sa Panginoon. So number one key, para yung favor, yung expanded favor ng Panginoon sa bawat isa sa atin, number one, open your heart. Open your day in prayer with thanksgiving and keeping His promises. Pag sinabing open your day, ibig sabihin, siniclaim mo, dinideclare mo, ina-announce mo na sa umagang ito, tagumpay ako kahit mayroong pagsubok. Kaya nga sa Ephesians 6:17, diba, sabi dito, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan, gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So hindi tayo maliligaw, meron tayong guide. Meron kang compass doon sa destiny mo. Hindi tayo nasa base na hindi mo alam kaliwa ba, kanan. Meron tayong, sabi dito, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. So, hindi tayo pwede na magpatuloy sa ating buhay na puro lang tayo yung prayer natin, puro lang tayo spirit, puro lang, Lord, open our heart. Kailangan natin yung promise niya. Ano ba yung promise ng Panginoon? Sabihin mga sa katabi mo, may promise ang Lord. May promise ang Lord. Kaya piliin natin yung promise ng Panginoon.
Ano ang gusto mo? Kaguluhan o kapayapaan? O kung gusto mo ng kapayapaan, anak, sundin mo ang iyong nanay. Okay, mga asawa, kung gusto mo, ako na yan. Ang hirap naman mag-sundin. Meron pa. O di ba kung gusto niyo ng kapayapaan, di ba? Kahit ang utos ng mga nanay ay higit pa sa utos ng Diyos na 10, nagiging unlimited, ay sundin lang natin kasi kung ayaw mo ng impyerno sa lupa, sundin mo ang iyong asawa. Sundin mo kasi kung hindi, hell on earth yan. Kaya kailangan natin ang ating mga asawa minamahal at nire-respeto. So prayer kasi, when we connect to God, when we open our heart, prayer is a giving God earthly license to interfere on earth. So binibigyan mo ng gateway ang Holy Spirit. Makapasok doon, anuman ang mangyayari sa iyo sa mundo, meron akong access. Ito yung access ng Panginoon na whatever na sinabi ko dito sa lupa ay hinihila ko doon sa langit. So kung ang problema mo, asawa mo, huwag mong pukpukin ng martilyo. Yakapin mo ng pagmamahal. Sabi dyan, access connection mo yan. Gusto mo ng kapayapaan kahit may problema ka, kailangan mo ng access sa Diyos. Hindi natin kailangan na mag-isip sila ang tutulong. Kung taong to, hinang ko, utangan ko ba to? Ito ba sino ba lalapitan ko? Hindi. Alam mo ba ang Diyos ang magpapadala? Bago mo pa humiling sa Diyos, ang Diyos gumawa na siya. Gumawa na siya ng bagay na himalang-himala. Gayon din naman, sabi dito sa Romans 8:26-27, tayo'y tinutulungan ng Espiritu. So alam natin yung Espiritu kumokonekta yan sa puso natin, sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin. Pero ang Espiritu ang dumadaig para sa atin, para sa paraang di natin kayang sambitin. So we need to open our heart. At kapag meron tayong ganitong prayer, alam niyo ba, number 1, ina-access mo yung access na meron ka sa Diyos, sa langit. Prayer is a sin killer. So don't you know that prayer is a sin killer? Kasi ito, sabi dito, kapag wala kang access sa Panginoon, wala ka nito, walang gateway ang Panginoon sa puso mo. Sabi dito sa Isaiah 59 verse 1-2, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi ka iligtas. Hindi rin siya bingi para hindi marinig ang iyong pagtawag. Ang iyong kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. So we need to pray, we need to confess. Confession is the seed for mercy. So when we confess our heart to God, alam nyo ba, kahit anong kahapon natin mga kapatid, kahit anong pinagdaanan natin hirap kapatid, alam nyo ba, when we confess, there is a seed for mercy. Magbubuhos ang Diyos ng mercy dyan sa lupa mo. Alam niyo ba sa panahon ni Jonah, siya sa mga lingkod na umaayaw. Umaayaw na ikaw ay pagpalain. Halimbawa, ayoko nang magpastor, ayoko nang magsalita. Kasi lagi na lang ako nagsasalita. Ito nga ang ginagamit, pinipili. So kailangan mo pa rin mag-aral kasi yung mga tao, gusto pagpalain ng Panginoon. At yung mga tao nangangailangan paano ba sila patnubayan. At sa panahon ni Jonah, alam mo ba, si Jonah pinapapunta siya sa lugar ng Ninive. Sa lugar na kung saan sinumpaan na ng Diyos. Sabi dito sa lugar ng Ninive, sa Jonah 3 chapter 1-11, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang pinapasabi ko sa iyo. Sabi ng Panginoon kay Jonah. Kaya nga nagpunta si Jonah doon sa Ninive. Ito'y malaki at aabuti ng 3 araw kung ito'y lalakarin. Kaya siya'y pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapon. Sinabi ng lingkod na si Jonah, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. So yun na yung kanyang destiny. So yung bayang iyon tayo, kung titignan nyo, ilan lang tayo, wala pa tayong 30. Sila, 100,000. So either siguro kung 300,000. At sinentensyahan na sila na gugunawin ang Ninive, sabi sa verse 4. Pero alam nyo ba, nung narinig nila iyon, sabi sa verse 7, at pinasabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y inutos ng hari. Lahat, sabi nung marinig na ito, sinabi ng hari,
Lahat ng tao at hayop magdamit ng panluksa, taimtim na manalangin sa Diyos na bawat isa. Alam niyo ba, ang pananalangin, sabi dito, nung sila'y nanalangin, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi niya ito pinarusahan, na tulad na kanyang naunang nasabi. So sa Panginoon, pag tayo na mga nilikha niya, akala natin may sintensya kasi napakabigat naman ng gagawin ng Panginoon sa buhay ko pag hindi ako sumunod sa Kanya. Pero alam mo ba, may pag-asa sa atin. Kapag inopen natin yung heart natin, pinonfess natin, ano ba Panginoon? Ano ba ang kailangan kong gawin? Kailangan lang may magtuturo. So ito, tinuturo sa iyo mga kapatid, i-open natin ang heart natin para makita ng Diyos na tayo talaga'y tumatalikod sa kasamaan at kaya nga hindi niya ito pinarusahan sa verse 10. So yung ating pag-open sa Panginoon, sa pagbukas pa lang ng umaga, alam mo ba yan, it open the door. Prayer is door opener. Binibigyan ka ng Panginoon ng susi. Paggabi hindi ako makapasok kasi wala akong susi. Dito sa bahay, bumili kami ng gamot. At merong tumatawag sa akin, hindi ako makapasok. Merong akong gagampanin, hindi ko magawa. Pero alam mo ba, kapag ikaw ay pumasok sa Panginoon, ang susi ibibigay sa iyo ng Panginoon. Matthew 6:19, I will give you the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosened in heaven. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Sa aming mag-asawa, mula nung kami ay nagkainlaban, talaga namang marami kaming pinagdaanan. Hanggang ngayon, siguro mas malaki pa ang problema namin ngayon kaysa nung nagsimula kami. Siyempre sa simula, parang wala pa, masaya kayo, parang nasa cloud 9 ba? Nakahiga, like a bed of roses. Nakakala mo ba, ay, ang ganda ng first 5 years natin. Nakabili tayo ng sasakyan, meron tayong ipon, tapos hindi mo pa alam magkaka-pandemic, tinanggal ka sa trabaho, tapos nag-invest ka, nagnegosyo ka, tapos yung in-invest mo, wala na kang trabaho, nalugi pa, tapos nagkasakit pa yung mga anak mo. Paano ka ngayon magpapatuloy sa ganoong sitwasyon? Akala mo, pag pumasok ka, di ba, kinilig ka ng umpisa, oy, nililigawan ako nito, ang sarap naman, parang ako ang laging importante, ako ang reyna, at prinsesa pa. Pero nung dumating na, sa panahon na kayo ay nagkasama na, nagkaanak, tapos may problema na, ano na ang inyong sitwasyon ng inyong puso? Meron ba door na naka-open sa Diyos dyan para ano man ang pinagdadaanan nyo, handa siyang pumasok? O ikaw ay nandun, ay lagi kang aligaga, ayoko nang maglingkod. Kasi akala ko pag ako'y naglingkod sa Panginoon, payapa. Akala ko pag naglingkod sa Panginoon, puro biyaya. Hindi mo ba alam, pag naglingkod ka sa Panginoon, may bagyo mang dumating, sabi ng Panginoon, may bagyo mang dumating, wala ni isa man sa inyo mamamatay. Lahat kayo makaligtas. Sabi kay Paul, lahat nga sila nakaligtas. So yan ang meron. Pag tayo ay mayroong access sa Panginoon, ino-open natin yung heart natin. It's a door opener. Sabi dito, di ba, higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos. So meron talaga tayong effort. Sabihin mo sa katabi mo, may effort tayo. May effort ipapagsikapan ninyo. Paano nyo ba nilalapit ang sarili nyo sa Diyos? Paano nyo ba ginagawa yung part nyo na ginawa ng Diyos ang part niya? Kasi pagka ginagawa natin yung part ng bawat isa, ikaw ay good responder, ikaw ay good soil. Alam mo ba, prayer is a power bringer. It's a power bringer. Sabi dito sa Acts chapter 2 verse 3, pagdating ng Espiritu Santo, nung nagkatipon sila lahat sa lugar nung sumapit ang araw ng Pentecost, ay walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng bugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. At may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapog sa bawat isa sa kanila. At lahat sila'y napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. So, in other words, mga kapatid, you are uncontainable.
ikaw ay expandable. Ikaw ay limitless. Pagka ikaw ay patuloy na kumukonekta sa ating Panginoon. Kaya no wonder bakit itong si Haring David, walang makatalo sa kanya. Walang kaharian makatalo sa kanya. Bakit? Paggising pa lang sa umaga, sabi sa awit ni David, sa awit 5:3, sa kinaumagahan o Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Ano pa ang sabi niya sa Psalm 63 verse 1? O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ay siyang lunas. So sa umagang ito, pinapaalalahanan sa atin, open your heart. Open your heart kagaya ni David. At pag na-open natin yung heart natin, that's the time, yung second point, na kailangan natin siyang i-nurture. Pag sinabing nurture, yung pinagkatiwala sa iyo, huwag mong iiwanan. Pag binigay sa iyo yung asawa mo, huwag mong iiwanan. Huwag kang tatalikod. Pag binigay sa iyo ang anak mo, huwag mong ibubulo sa galit. Huwag mong itatakwin. Tatanggapin mo. Ganyan din. Pag ikaw ay binigyan ng buhay ng Panginoon, yung buhay kasi na yan, dumadalo yan sa ating puso. Ito yung panahon na yung ating puso ay ating alagaan. Ating bantayan. Paano mo inaalagaan ang iyong gold? Sinasabi ko ba sa gate mo para manakaw? Oh, gold to ah. O kaya cellphone mo na lang. Nilalagay mo ba dyan sa table para makuha? Diba? Kung sa cellphone, minsan nilalagay mo pa ng screen protector. Sino dito ang may cellphone walang case? Walang case. Oh, hindi ka mapag-alaga sa cellphone mo. Diba lahat? Halos 90% lahat ng cellphone ay may case. E paano pa kaya yung puso natin na fragile? Di ba kailangan niya ng case? Kailangan mo siyang i-nurture, bantayan. Kaya di ba hindi nyo ba alam pagka ikaw ay tinanong, meron kang sakit at nagpa-check up ka sa doktor, ano ang unang chine-check up sa iyo? Blood pressure. Kamusta ang tibok ng puso mo? Mataas ba? O mababa? So, kasi nandyan, di ba? Nandyan yung sentro ng buhay, yung puso natin. Kailangan natin siyang i-nurture. Pag sobra ka sa mantika, ano mangyayari sa iyo? Dami mo cholesterol. So, sa science, sinasabi na ang puso ay napakahalaga, lalo sa ating spirito. Kailangan natin i-nurture. Ang tanong, paano mo ba ni-nurture ang puso? Paano mo ba binibig? Paano mo ba pinapakain niya? Diba sa mga anak natin, alam natin dapat sa age na ito, dapat 20 up na ang kilogram ng isang 6 years old. Ngayon pag yan ay 20 below or 19 below, ibig sabihin may kulang sa pag-nurture sa kanya. Maaring hindi siya nakakakain ng tama. Maaring nagpa-fasting siya, hindi pa naman siya pwede mag-fasting. O, pinapasting mo siya kasi wala kang pambili ng gatas. Wala kang pambili ng ulam. Hindi pwede. So, sa puso natin, hindi natin pwede lagyan ng excuse yung ating buhay na, ay, hindi ako pwede magsimba. Ay, hindi ako pwede magbasa. Ay, hindi ako pwede mag-pray. Kasi meron ako maraming gagawin pa kaysa dyan. Eh, ang tanong ko sa iyo, mga kapatid, kung yan ang daluyan ng puso, yung ating puso, at inuuna mo yan, pagdating ng panahon, alam mo ba, pagsisisihan mo yan. So kung ayaw mo magsisi ngayon, ngayon pa lang, i-nurture mo na. Sabihin mo sa katabi mo, i-nurture natin ang isa't isa. Alagaan. Bantayan. Mga anak natin, bantayan. Hanggat nababantayan pa, pagka lumaki na yan, bahala na sila sa buhay nila. Matthew 15:17, bantayan natin. Bakit? Hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparugi sa tao. Pagkat sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi sa mga kasinungalingan at paninirang turi. Kaya interesado ang Diyos sa puso. Kasi ito yung puso na ang mundo gustong kontaminahin ito para hindi siya makapanahan. Kaya ang puso natin, bantayan natin, alagaan natin.
Disiplinahin natin yung ating sarili. Magkaroon tayo ng self-control sa ating hinahawakan. Magkaroon tayo ng self-control sa ating kinakain. Magkaroon tayo ng discipline sa ating time. Kasi hindi sa lahat ng panahon ikaw ay mag-aaral. Hindi sa lahat ng panahon ikaw ay mag-aalaga. At pag natapos na yan, pag hindi mo ni-nurture ang sarili mo, ang puso mo, pag natapos na ang gawain mo sa mga anak mo, ano na ang next? May iwan ka na lang. Ayaw ng Panginoon ng ganoon. Ang Panginoon, hindi Panginoon ng sayang. Nang binigyan ka niya ng buhay, gusto niya lumalago ka. Gusto niya lumalago ka. Huwag mong tignan yung pangit sa katabi mo. Huwag mong tignan ang hindi maganda sa katabi mo o yung hindi pa lumalago sa katabi mo. Tignan mo muna yung sarili mo. Mahirap kasi mag-akay, mga kapatid. Kung yung sarili mo hindi ka kumbinsido, mag-aakay ka sa bahay, ikaw naman wala doon. Magpapabasa ka ng Bible, ikaw nga hindi ka nagbabasa. Mag-lead ka ng prayer, ikaw nga hindi mo naman alam kung ano yung pag-pray. So kailangan, dito sa Matthew 7:3-5, sabi dito, bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit di mo naman pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? So sa atin dito, huwag natin isipin, ay bakit wala si ano? Isipin natin yung sarili muna natin. Paano lumago sa Panginoon? Hayaan natin ang iba, kung mayroon kayo nakikita hindi maganda sa kanila, pagpalain yun. Kasi ang mahalaga sa Panginoon, yung puso natin ang mauna. Suriin mo ang sarili mo, kamustahin mo ang pump ng puso mo. Ito ba ay normal o high blood lagi? O laging nananamlay? So kailangan normal ang ating blood, normal yung daloy ng ating puso. Ang ating pagtyagaan yung ating mga puso. Amen? Kasi sa totoo lang mga kapatid, ang buhay natin, ang katawan natin ay merong limit. May limit ang lahat ng bagay. Lahat ng nakikita niyo, lahat ng yan ay mawawala. Lahat ng disenyo nakikita niyo maganda, lahat maganda yan. Pero ang gusto makita sa atin ng Panginoon, paano natin ito inalagaan yung buhay natin. Kasi sabi sa awit 42 verse 1-3, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, ganun din ang hanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo sumamba. So sa panahon natin, mga kapatid, huwag natin i-underestimate yung ating ginagawa na ito. Maaari makita mo parang ang bagay naman natin ng paglago. Ang mahalaga sa Panginoon, lumalago yung ating spirit. Ano naman ang gagawin ng marami kung ang mga marami naman ay nandun sa kalikuan? Sa umpisa, mahirap, pero ang number one na kailangan natin gawin talaga, kagaya nito, nung tinanggap natin ang biyaya ng Panginoon, kailangan natin mag-change ng heart. So when you nurture your heart, kailangan mong magbago. No choice po tayo. Sabihin mo, no choice ka na. No choice. Oo. Kahit lahat kalaban mo, kakampi mo naman si Kristo. Maaring tao, lahat kalaban ka, pero pagkasama mo ang Diyos ay tumitingin hindi sa tao, sa kakayanan ng tao, sabi sa 1 Samuel 16:7, but He looks at the heart. Amen? Kaya ito, yung para ma-nurture ito, magbago ka. Wala talagang shortcut. Magbago tayo. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Maunawaan nyo ang kalooban ng Diyos. Romans 12:2. Magbago talaga tayo. Kasi ito talaga ang susi para ma-nurture. Mahirap ma-nurture ang isa kung ayaw magpagbago. Pag matigas, mahirap. Kailangan natin talaga yung demand na ito, mahirap, pero it is a must. So, ang buhay ko, hindi ako magagamit ng Panginoon kapag nandun lang ako sa comfort ko. Yung comfort ko, alam nyo ba, ay humingi lang na humingi kay nanay ng pambili ng ulam. Baon ko, ganyan. Pero pag hindi ako umalis doon at alam ko mayroong limitasyon ng aking mga magulang para ako'y mapag-aral, kailangan ko mag-extra mile.
Kailangan ko maghanap ng trabaho para ako'y makapagtapos. Ganon din sa Espiritu. Kung nakasanayan mo, mag-thank you ka lang kay Lord. Kung nakasanayan mo, magsimba ka lang, kailangan mong mag-extra mile. Kailangan mong magbago. Kasi we have those options. Hindi tayo pwedeng makiayon sa mundong ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan nyo ang kalooban ninyo. So, kung bakit nagbago ang takbo ni David, alam nyo bakit? Kasi binago niya ang sistema niya. Pero bakit sa panahon ng kanyang anak na si Solomon, ano ang nangyari? Nung inopen ni Solomon yung heart niya, hindi naman niya ni-nurture, ano ang nangyari? Sabi dito sa 1 Kings 11, tumalikod si Solomon sa Diyos, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. At bukod pa sa anak ni Pharaoh, nag-asawa siya ng babaeng Moabite, Ammonite, Edomite. Madami siya. So sobrang dami, nakalimutan niya na ang purpose niya, manurture yung heart niya, nakatuon lang si Diyos. At dahil dito, bumagsak siya. Sabi dito sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. So wala tayong choice mga kapatid. Mula nung binuksan natin ang ating puso, ang choice lang natin ay piliin. Kasi ang mundo, wawasakin kanya. Ang mundo, aaluin kanya ng mga magaganda. Pero ang Diyos mga kapatid, He is the greatest gift. Huwag natin i-compromise yung ating pananampalataya. Paalalahanan natin ang ating puso, bantayan natin. Nurture natin yan ng salita ng Diyos. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Huwag hati ang ating pagsasamba. Praise the Lord ka ngayong umaga, mamayang gabi, praise the Lord. Huwag ganon. Kailangan natin ang primary assignment natin, buong buo. Go and therefore and make disciple of all nations. Para itong pagpapala yung ating favor sa atin ng Panginoon ay hindi natin ma-resist. Pag binuo mo ang sarili mo sa Panginoon, alam mo, buong-buo mo tatanggapin. Walang half, walang 3/4, buong-buo mong tatanggapin ang pinagkaloob sa iyong destiny ng Panginoon. Halika kayo at tayo magpaliwanagan, sabi sa Isaiah 1:18. Gaano man kamula ang iyong kasalanan, kayo aking papaputingin tulad ng yelo o bulang. So walang imposible sa Diyos mga kapatid. Sabi pa dito, kung tayo nagmamahal sa Panginoon ng tapat, kaya natin isuko, kaya natin magbago. Luke 7:48. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Jesus, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang madaramang pagmamahal. Ibalik natin ang totoong pagsamba natin sa Panginoon. We need to nurture our heart. Mga minamahal, sabi dito sa 2 Corinthians 7:1, sapagkat ipinangako sa atin ang bagay na ito, alisin na natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa atin sa katawan at sa ating espiritu. Sikapin natin mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Walang shortcut po sa kabanalan. Walang shortcut po sa pagbabago. Kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang ating mga magulang. Kailangan natin ang ating mga kapatid. Ang ating mga pastor. Kailangan natin ang isa't isa. Huwag tayong hihiwalay. Amen? So sa umagang ito, mabuti ang Diyos. Lahat ng narinig natin, isa puso natin. Buksan natin ang ating puso at alagaan ito. Walang susi sa tagumpay, kundi ang kayang ibigay na favor ng Panginoon. Ang favor ng Panginoon, hindi yan nagsisimula sa paghingi. Nagsisimula yan sa pagsuko. Suko natin lahat sa Panginoon. Hindi madamot ang Diyos para ikubli yung kanyang pabubuting bagay. Sa aming mag-asawa, alam niyo ba, we are so blessed. Kasi unti-unti nakikita namin na kami talaga ay tinawag ng Diyos. Hindi dahil hindi kami naniniwala, kundi unti-unti nakikita namin yung favor ng Panginoon. Na kahit kami ay may mga maling naging desisyon, maling naging hakbang, pero lagi kami hinahawag ng Panginoon.
mga anak namin, pinapalakas ng Panginoon, yung church, tinatanong namin, Lord, ano ba ang next na papagawa mo sa amin? Lumalapit kami sa Panginoon. Hindi namin alam ang gagawin namin. Pero pinapakita ng Diyos one at a time. So sa Panginoon, hindi kailangan dito ang napakadami. Ang kailangan dito, isang puso lang na malaki. Isang puso lang na kagaya ni David. Isang puso lang na kagaya ni Jesus. Na hindi tinitingnan ano ang magiging kapalit, kundi tinitingnan ito ang pag-ibig ko sa iyo, sa Panginoon. So magang ito tayo tumayo, tayo manalangin. Purihin natin ang ating puso, mapuno ng pag-ibig, mapuno ng paglingap ng Panginoon. Mabuti ang Diyos, mabuti ang ating Ama, mapagmahal siyang Ama. Ano man ang ating dinadaing sa Panginoon, isang tabi muna natin yan. Ang unahin natin, buksan natin ang ating Diyos. Ano ba ang nagpapabara sa puso mo sa umagang ito at hindi ka magamit? Marami. Lord, sinusuko ko ang mga bato na ito. Ang tinig sa buhay ko na ito. Ang sama ng loob, ang puot, galit, Panginoon, ang di pagpapatawad, mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, mga paninirang puri, o pagnanakaw, pagsisinungaling. Lahat ng iyan ay bunga lamang ng ating mga maling desire. Pero sa umagang ito, Panginoon, as we take delight sa iyo, Panginoon, give the desires of our heart, Panginoon, na ikay aking makatagpo, na ikay aking maranasan, na ikay aking mapapasok sa aking buhay. Yan ang aking kailangan. Hindi ang gamit, hindi ang aking hinahanap sa mundo, hindi ang aking pangarap, kundi ang buhay mo lumago sa aking pagkatao. Ang buhay na inaalay mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay makita sa akin na ang banal mo na dugo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo ang naging susi, Panginoon, upang ako, ang bato kong puso ay lumambot at ito'y mabuksan sa panibagong yugto ng aking buhay. Kung meron man sa iyo, sa puso mo, alam mo, hirap kang isuko, maaaring ang kasalanan mo, maaaring ang minana nating kasalanan kahapon, lahat ng bagay, maaaring ang ating katamaran, kawalan ng paniniwala, lahat ng yan sa oras na ito, sabi ng salita ng Panginoon sa ating binasa, mga kapatid, hali kayo at tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papaputiin tulad ng yelo at bulak. Salamat, Panginoon. Salamat. Naniniwala kami, buhay ka na Diyos, na sa amin ay kumatagpo, Panginoon, sa oras na ito. Nakatingin ka sa amin sa araw at gabi. Hanap mo kami mga anak mo na lumapit sa iyo, tumakbo at ikay yakapin. At ikay halikan, Panginoon, at sabihin, Panginoon, patawad sa aming nga nagawang kasalanan, sa aming nagawang pagkakamali. Maaari, Panginoon, hindi namin alam paano lumapit, paano sumuko sa iyo, pero sa umagang ito, Panginoon, Banal na Espiritu Santo, alam ko, tuturuan mo kaming lumapit, manalangin sa iyo. Ikaw ang manahan dito, Panginoon Jesus. Panginoon Jesus, na binigay ang lahat para sa akin. Ikaw ang maghari dito, Panginoon. Salamat, Panginoon, tinatanggap ka namin, tinatanggap ka namin higit sa lahat, higit sa kayamanang kaya mong ibigay, higit sa kayamanang kaya mong itanim sa amin. Ikaw ang aming kailangan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpasok sa aking puso. At sa oras na ito, ako'y magpupuri at mananalangin araw-araw. Gamitin mo ako. Gamitin mo ang kamay na ito, maging daluyan ng pagpapala, maging daluyan ng himala, ng kagalingan. At anumang gawin ng aking mga kamay, mayroong bunga, Panginoon. Amen. 1,000, 100, sa aking mga kaklase, sa aking mga kamag-aral, sa aking mga nasasakupan, sa aking katrabaho, sa aking pamilya. Sa paghawak mo sa kanilang buhay, Panginoon, dadali ang iyong banal na Espiritu na bumubuhay ng patay, na bumubuhay ng walang pag-asa. Sapagkat yan ang aming pananalig sa iyo. Wala kang pinagkulang, wala kang pinabayaan na iyong mga lingkod. In Jesus' name. Amen. Amen. Tayo umawit sa Panginoon. Mahal kita.
Walang hanggan yung biyaya. buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pamulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kahit naman sa habang buhay, kahit mabuti ang pagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Isa pa. Mahal kita, Walang hanggan yung biyaya. buhay. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may nagbabago ang kabutihan mo? Kailan may nagbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may nagbabago ang kabutihan mo? Kailan may nagbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may nagbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Sa iyong kabutihan, kami nakakapanumbalik.
Sa iyong kababaang loob, kami ay nayaman. Sa iyong katuwiran, kami nagiging banal. Wala kami may pagmamalaki. Meron man ang ibig mo sa akin. Ito ang aking may pagmamayabang na kami ay minahal mo ng lubos, na kami ay tinubos mo sa kahirapan, sa kalikuan. Kaya kami, Panginoon, nabubuhay hindi na dahil sa kayamanan, kundi dahil sa biyaya, dahil sa pabor mo sa akin, sa pabor mo sa aking asawa, pabor mo sa aking mga anak. Ang hininga na ito ay babalik sa iyo. Kaya habang nandito pa kami, Panginoon, ang bawat hininga namin ay magsasabi ng ika'y mabuti, ika'y tapat, hindi nagkukulang sa araw-araw. Sa araw-araw may himala ka. Sa araw-araw may kagalingan ka. Nalangin ko sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Minsan man sila'y nanghihina, minsan man sila'y nadadapa, Panginoon. Aking dinideklara, ang Diyos ay Diyos ng breakthrough. Ang Diyos ay Diyos ng tagumpay. Sa iyong pagkadapa, may kamay ng Diyos na sa iyo aalalay. Sa iyong panghihina, may lakas ng Diyos na sa iyo aagapan. Yan ang aking dalangin sa iyo, kapatid. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Banal na Espiritu Santo. Banal na Espiritu na sa oras na ika'y naniligaw, meron kang tatakbuhan. Meron kang pangalang sisigaw. Meron kang Ama na sa iyo nagmamahal. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinagbabayaan. Yan ang aking dalangin sa oras na ito na mapuno ng pagmamahal mo ang bawat isa. Pagmamahal na hindi namimili. Pagmamahal na nag-uumapaw ang kapatawaran, kagalingan, pag-asa. Pag-asa sa aming pamilya, kasaganahan sa aming bansa, kapayapaan sa mga nagkakagulo. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa mga pangako ito na aming pinaghahawakan. Salamat. Salamat sa mga magandang plano na inihanda mo sa aming simbahan. Plano, Panginoon, na ang next generation will rise up like an eagle, will rise up above the storm, Panginoon, na sila ay titingalain dahil may Kristo na nananahan at sa kanila ay sumusubaybay. Sila ay iyong pagpapalangin, higit sa pagpapalang aming tinanggap. Sila ay iyong iaangat sa kanilang pagpapakumbang. Sila ay, Panginoon, magiging mandirigma, malakas, hindi takot, sapagkat alam nila ikaw ang kanilang kasama. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa bilayang iyong pinagkaloob sa amin sa balang ito. May tapat, may tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Langit mo'y nakamuhay. Ang ibig ko'y kabutihan. Ika'y tapat
Tanggapin niyo ang biyaya ng langit sa bawat isa na nakatayo sa umagang ito. Alam ko, we expect from you, Panginoon. Yung dalangin ko ang kamay na ito, Panginoon, ay pagalingin mo, palakasin mo, pasaganahin mo sa lahat ng aspeto na kanilang gagawin sa buong linggo ito. Gumagawa ng kaaway sa aming paligid, maging sa aming pamilya, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, we rebuke it, Panginoon. Ang buhay ko ay alay ko sa iyo. Ang buhay na ito ay dalangin ko sa iyo na maging malinis, maging matatag, will endure everything, Panginoon. Maging mapayapa ang katawang ito, malakas, na sumusuporta sa aming mga anak, sa aming pamilya, sa aming bansa, na nananalangin araw at gabi, na magkaroon ng kapayapaan, na magkaroon ng kasaganahan sa aming bansa. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ni Jesus. Tanggapin niyo ang langit sa lupa. Lupa man ay langit sa buhay, sa pagkatao. Sapagkat si Jesus ang iyong dinedeklara na araw-araw ikaw ang aking kasama. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon na sa aking nagligtas. At dadalhin niya sa inyong mga anak. Pagpalay kayo ng Panginoon. Tanggapin niyo ang himalang ng Panginoon. Tanggapin niyo ang biyaya ng langit sa lupa, sa pamilya ng bawat isa, sa lugar ng tanawan, sa lugar, Panginoon, ng pinagtutulan, sa lugar ng St. Vincent, sa lugar ng Transbit, sa lugar ng Pulo, sa lugar ng mataas na lupa, sa ibaan, sa iba't ibang lugar. Gamon, nanalangin ka sa iyong pamilya, kung sino man ang gusto mong abutin sa oras na ito, ano man ang binanggap mo, bigyan ka ng kaparaanan ng Diyos na sila'y abutin, na sila'y pagpalain. Handa ang Diyos sa umagang ito na sila'y nagpuin. Come on, pray. Pray for your family. Pray for your sons and daughters. Pray for everyone, Jesus. Salamat sa aming mga anak. Salamat. Salamat sa kanilang marunungan. Salamat sa lahat matinig. Salamat sa iyong kamay na mag-iingat sa kanila. Salamat sa buhay ng aming mga magulang. Kapag nagbigyan ng karunungan at lakas upang makapagpatuloy, Panginoon, sa gawain na kami nakapag-provide na nabigyan namin ng seguridad ng bawat isa pa. Salamat, salamat. Binigyan na kayo ng Panginoon ng kalakasan upang maging mananagumpay. Binigyan na kayo ng karunungan upang magpakayaman sa lahat ng aspekto, sa espiritu, sa katawan, sa isip, sa emosyon, sa lahat ng bagay. Tanggapin mo ang biyaya ng ating buong may kapal. Doon ngayon at pagpakailanman hindi babago. Salamat, Panginoon Jesus. Sinusuri ka namin. In Jesus' name,